Alam nyo ba na nalaglag sa aking pusong salita ng Diyos 1978 na binabahay ko sa Philippine Heart Center? It's found in 1 Corinthians 10:13. First time na ako'y bumasa ng Biblia sapagkat tinuro sa akin ng anghel, basahan mo ito, makakatulong sa kalagayan mo. Ang sabi kasi sa Hebrews 11:6, it is impossible to please God, for without faith it is impossible to please God. For anyone who comes to God must believe that God exists and He rewards those who earnestly seek Him. Alam mo ba ang sikreto? Lahat na tumanggap, nanalig at tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas at nagbagong buhay ay tinatawag na mga buhay na santo at santa. Sabi sa Biblia, we are the living saints. Praise and glory to our Heavenly Father, Yahweh El Shaddai. Praise to our Lord Jesus, our Redeemer. And praise to the Holy Spirit, our Holy Trinity, our Triune God in one. Hallelujah, hallelujah.
I will praise you till I die. El Shaddai. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ama naming nasa langit, Amang dakilat, Diyos na banal, Yahweh El Shaddai, Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, Diyos na hindi nagbabago, Diyos na marapat, Diyos na walang kaparis, Diyos na tunay at nag-iisa, Diyos na nagpapala, sumasagot sa lahat ng aming panalangin, Diyos na mabait, Diyos na mabuti, Diyos na mapagmahal. Kami po ay sumasa iyo, nagpupuri, nagpapasalamat, nagpaparangal, at lumawalhati sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong presensya. Maraming salamat sa iyong mga pagpapalang aming tinatanggap at tatanggapin pa, Panginoon. Lumalapit po kami sa inyo, humihingi ng patawad sa lahat ng aming pagkukulang. Kami po ay may mga kasalanan sa iyo. Patawarin mo pa kami, hugasan na masaganang dugo ng Panginoong Kristo ang lahat ng aming mga pagkukulang sa iyo nang kami makita mong kami naangkop at kaaya-aya sa iyong pagtawag. Panginoon, abutin po ninyo ng inyong mahabagin at mapagpalang kamay ang lahat ng mga may karamdaman nang sila po, Panginoon, ay ganap na gumaling. Ang lahat ng pinanghihinaan, ang lahat ng nalulumbahay, lalo na ang mga nawawala at ang mga sinatawag natin, Panginoon, na nadidepress. Panginoon, inyo po silang palakasin at patatagin sa kanilang mga pananampalataya. Ang lahat po, Panginoon, ng mga may suliranin, lahat ng mga may problema, inyo pong tugunin. Panginoon, at ang lahat ng aming pangailangan, lalo na po yung itataas po namin, ay inyo pong punuin. Amen po. Maraming salamat po, pagpalain ng aming punong lingkod na iyong gagamitin na maghahatid sa amin ng magandang balita, na ito'y maging daluyan ng iyong pagpapala, kalakasan, kapayapaan, kaligtasan, buhay na umaapaw. Panginoon, patubayan mo po ang lahat ng mga nakadalong ngayong araw na to. Despite the fact, Lord, na umaulan sa paligid, Panginoon, nagsikap po silang makarating, Panginoon, para sila ay pagpalain. At nananalangin po kami sa lahat ng mga nakatune in sa ibang mundo, Panginoon. Sila man din po ay iyong pagpalain, Panginoon. At nananalangin kami sa iyong Espiritu Santo na buksan ang kanilang mga mata, buksan ang kanilang mga isip, buksan ang kanilang mga puso, nang sila ay makakita, nang sila ay makarinig, nang sila ay mabuhay, nang sila ay maligtas, nang sila ay makatanggap ng pagpapala, pag natinig nila ang mabuting balita ngayong gabi na ito. At ito po inaangkin namin sa ngalan ng Panginoong Kristo, kasama ng iyong Espiritu Santo na naghahari ngayon, kailanman at magpasawalang hanggan. Amen! Amen and amen. Purihin natin ang Panginoon.
Amen! Purihin natin ang Panginoon! Purihin na masigabong palakpakan! Make a joyful noise before God is King of Kings and the Lord of Lords! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Glory to God! Brothers and sisters, our gospel would be taken from the Gospel of Matthew, chapter 13, verses 1 to 15. That same day, Jesus went out of the house and sat by the lake. Such large crowds gathered around him that he got into a boat and sat in it, while all the people stood on the shore. Then he told them many things in parables, saying, a farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some fell along the path, and the birds came and ate it up. Some fell on rocky places where it did not have much soil. It sprang up quickly because the soil was shallow. But when the sun came up, the plants were scorched and they withered because they had no root. Other seed fell among thorns, which grew up and choked the plants. Still other seed fell on good soil, where it produced a crop, 100, 60, or 30 times what was sown. He who has ears, let him hear. The disciples came to him and asked, why do you speak to the people in parables? He replied, the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. Whoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. This is why I speak to them in parables. Though seeing, they do not see. Though hearing, they do not hear or understand. In them is fulfilled the prophecy of Isaiah. You will be ever hearing, but never understanding. You will ever be seeing, but never perceiving. For this people's heart has become callous. They hardly hear with their ears. They have closed their eyes. Otherwise, they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts, and turn, and I would heal them. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Ngayon po sa ating wikang Tagalog, noong ding araw na iyon, sorry about that, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalimpunan siya ng makapal na tao. Kaya't sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamagitan ng mga talinghaga. May isang magsasakang lumabas upang magasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing na laglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan, sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ng binhing iyon. Ngunit, lang mapabilad sa matinding sikat ng araw, iyon ay natuyo. Palibhasa'y walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit, ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay. May tig-100, may tig-60, at may tig-30 butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, bakit po ninyo dinadaan sa talinhaga ang inyong pagsasalita sa kanila? Sumagot siya, ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit, hindi ito ipinagkaloob sa kanila.
sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang mga kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamagitan ng talinhaga sapagkat tumitingin sila, ngunit hindi sila nakakikita. At nakikinig, ngunit hindi nakaririnig. Ni nakauunawa. Natutupad nga sa kanila ang hula ni Isaiah na nagsasabi, makinig man kayo na makinig. Hindi kayo makakaunawa. At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita. Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga taong ito. Mahirap makarinig ang kanilang mga tainga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung di gayon, isinsanay nakakita ang kanilang mga mata. Nakarinig ang kanilang mga tainga, nakaunawa ang kanilang mga isip. At nagbalik loob sa akin at pinagaling ko sila, ang sabi ng Panginoon. Mga kapatid ko sa pananampalataya, ang mabuting balita ng Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. One more time. Praise God. Praise Jesus. Praise Yahweh El Shaddai. Hallelujah. Hallelujah. To God be the glory. Brothers and sisters, bago po ang lahat, mapagpala at magandang gabi sa inyong lahat. Amen. As always, I have good news for you. According to Matthew 13, verses 10 to 12, the disciples came to Jesus and asked, "Why do you speak to the people in parables?" He replied, "The knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. Whoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him." Lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, "Bakit po ninyo dinadaan sa talinghaga ang inyong pagsasalita sa kanila?" Sumagot siya, "Ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa." Praise the Lord! Hallelujah! Mga brothers and sisters, hindi po ako magkukwento sa inyo kasi po kailangan ibigay ko na po sa inyo ang ating puno lingkod. Pero ganun po man, I would like to let you know that 5 years ago, nung muli po kami nagkausap ni Brother Mike, after so many number of years, siguro after 3 decades, mga 30 years, kita kami. At nung panahon na yon, honestly, ako po ay burn out sa ministry. Kumbaga sa Tagalog, nanlulupaypay, nanlalamig sa paglilingkod sa Diyos. Nagsasabi po ako sa inyo ng tapat. Ngunit, kung mapapansin niyo po, itong ebanghelyo na to, tamang-tama yung pagdating ni Brother Mike sa buhay ko. No? Nung nakausap ko siya 5 years ago, I opened my ears to the Word of God that He was sharing to us. Binuksan ko talaga ang aking tenga. No? Ang ibig sabihin, may tenga talaga tayong dapat makinig. At binuksan ko rin yung mata ko. Ang sabi ko sa sarili ko, I have to look at Brother Mike. Is he still the same Brother Mike that I have known? Humble, soft-spoken. You can talk to him anytime. And you know what I found out as I opened my eyes? Aba, totoo.
Hindi pa rin nagbabago si Brother Mike after all those years. Kahit na ang ministry natin, inaabot na sa buong mundo, hindi pa siya nagbabago. Anytime mo siya lapitan, malalapitan mo. Gusto mo mag-pray, magpe-pray sa iyo. At talagang soft-spoken siya. Lahat ng mga lalapit sa kanya, kahit galit, kahit nagngingit-ngit, mawawala, mapapawi yung galit na yon. No? Totoo. At alam nyo, noong binuksan ko ang puso ko, binuksan ko ang mata ko, binuksan ko ang aking tenga, napabalik uli ako sa mapagmahal na bisig ng Panginoon. Kaya naman nakita ninyo ngayon, ako ang buhay na patotoo. After all those years, masigasig pa rin ako naglilingkod, nagpapahayag ng salita ng Diyos, at patuloy na pinagpapala as the Lord has promised unto us. Amen po. Ngayon, turn over na po natin sa ating punong lingkod. Maraming salamat po. Find your partner. Find your partner. Unang sasabihin mo sa partner mo, tingnan mo ang mukha ko. Ulitin nyo nga. 1 plus 1. Pangalawa, tatanungin mo, ano ang nakita mo? 1 plus 1. 3 plus 3. O ano nakita niyo? Ha? Nakita niyo muta? Anong sasagot niyo? Sasabihin niyo sa huli, secret. Ulitin nyo nga. 1 plus 1. 3 plus 3. Seven plus 7. Purihin ang Panginoon. Okay, tas sa kamay. Sabi lang kung tatlo, yung kukoy tatlong ulit, at sabihin nyo, secret ito. Ulitin nyo nga. Secret. 1, 2, 3. Purihin ang Panginoon. Okay, you may be seated. And isang araw, ang Panginoon ay nangaral. Nakinig naman yung mga tao. Kayo ba'y nakikinig? Subalit siya po ay nagsalita sa pamagitan ng mga talinghaga. Ano ang kanyang talinghagang ikinuwento? Ang tungkol sa magsasaka, manghasik. Ano daw ginagawa ng magsasaka? Basta hasik ng hasik, tapon ng binhi, at iba-ibang uri ng lupa ang nalaglagan ng binhi. Ang karamihan doon ay hindi nagtagal, hindi sumibol, namatay ang binhi, hindi namunga. Subalit may isang binhi na naglaglag sa matabang lupa. At ang binhing yun ay nag-ani ng marami. Ano ang sikreto doon?
Ano ang sekreto doon? Bakit yung iba ay hindi namunga, ito naman ay hindi na basta namunga, marami pang bunga. Nakikinig ba kayo? Anong ibig sabihin ng secret? Ha? Lihim. Anong ibig sabihin ng lihim? Secret. Sekreto. Sa Kastila, sekreto. Hindi, ito totoo lang. Anong ibig sabihin ng lihim? Ha? Tinatago. O bakit mo tinatago? Bakit mo tinatago? Ay lihim nga eh. So anong ginagawa sa lihim? Tinatago. Paano mo malalaman ngayon ang lihim? Ito, hindi lang lihim ang sinabi dito ha. Mga lihim. The knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. Nang magtanong ang mga alagad, lalo na si Pedro, mahilig magtanong, ang sabi niya, why do you speak to the people in parables? Pag sa amin, naunaw namin, very plain ang language mo. Ang sagot naman niya, sapagkat sa inyo ay ibinigay na ang mga lihim, ang kaalaman tungkol sa mga lihim sa paghahari ng Diyos. Ngunit hindi sa kanila. Tanong, so hindi lang ito isang lihim, maraming lihim. Sino sa tingin nyo ang pinagkatiwalaan ng Diyos ng mga lihim sa paghahari o sa kaharian ng langit? Sino? Ha? Hello? Ano? Sino? Sabi ni Jesus ibinigay na sa inyo ang kaalaman tungkol sa mga lihim sa paghahari ng Diyos. Ngunit hindi sa kanila. Sino sa mga alagad ang pinagkatiwalaan ng mga lihim? Ha? Sino? Bakit alam niyo si Pedro? Ha? Siya ang binigyan ng mga susi. Ibinigay kay Pedro ang mga susi. Susi sa ano? Mga susi sa kaharian ng langit. Bakit mga susi? Ha? Anong mayroon doon sa langit? Makinig po kayo ng mabuti sapagkat ito naman sa mga nakikinig po, don't misinterpret my message or the message that you are now seeing or hearing. No? So, kung gusto mo makapasok sa kaharian ng langit, kanino ka lalapit? Agagaling nyo. Diba? Siyempre doon sa pinagkatiwalaan sa may hawak ng sose. Very good, very good. Oo. Anong relihiyon ang pinangungunahan ni Peter? So kung hindi ka Katoliko, di ka pwedeng lumapit kay Peter. Diba? Ito, isang tanong ko pa. Ito po lihim sa paghahari ng Diyos. Ang tanong ko ay, may nababasa ba kayo sa Biblia ang tinatawag na Santo Moses o Santo Abraham, Santo Isaac, Santo Elias? Bakit wala? Ay, marunong sumagot yun eh.
Sabi niya, yan, hindi namin alam. Totoo ka naman. Ano? Sabi niya, ikaw, Brother Mike, alam mo ba? Ano sa tingin niyo alam ko? Sino nagsasabing alam ko? Sobra talagang tiwala niyo sa akin. Oo nga naman. Ha? Nagsimula na magtawag ng si Pedro, tinawag na San Pedro, di ba? Si Pablo, tinawag na San Pablo. Si Mariano, tinawag na San Mariano. At sa kamay nyo, alam mo ba ang sikreto? Ha? Lahat na tumanggap, nanalig at tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas at nagbagong buhay ay tinatawag na mga buhay na santo at santa. Ha? Sabi sa Biblia, we are the living saints. Bakit tayo naging santo at naging santa? Ha? Saan niyo masusumpungan ang mga santo at mga santa? Saang simbahan? Ha? Katoliko. So, malalaman niyo na kung bakit hindi tinatawag na Santo Abraham, Santo Elias, Santo Moses. Alam niyo kung bakit? Hindi sila mga Katoliko eh. O, tanongin niyo yung mga theologian kung Katoliko si Moses at saka si Elias. Ha? O, sa simbahang Katoliko lang talaga may santo. Bakit? Sino ang nagbabeatify ng mga santo? Ang Papa. Bakit Papa? Ha? Sapagkat sila ang successor ni Peter. Amen ba? So, kaya ako natutuwa, Katoliko ako. Kayo, Katoliko ba? Sinong Katoliko? Tatanungin ko kayo. Yung bahay Katoliko, hindi makakapasok sa karya ng langit? Ha? Kung kilala na si Peter. ang mayawak ng sosi, si Peter eh. Diba? Okay. Ngayong gabi, babagi ko sa inyo, gaano kahalagang malaman natin ang mga lihim sa paghahari ng Diyos. Gaano kahalaga? Mahalaga yon, di ba? Una, anong unang lihim sa paghahari ng Diyos sa tingin niyo? Pinakinggan niyo yung Ebanghelyo? Di ba? Anong tinutukoy na binhi doon? Salita ng Diyos. Salita ng Diyos. So ang unang lihim sa paghahari ng Diyos, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen ba? Paano niyo makikilala ang Diyos? Noong una, naniniwala tayong may Diyos. Diba? Sapagkat sinabi ng tatay natin, nanay natin noon eh. Mali ba nanay tatay nyo? Putok sa buho. Siyempre, kinukwento sa atin ng may Diyos. Pero ang sinasabi sa atin madalas, huwag mong gagawin yan, magagalit sa iyo ang Diyos. Totoo, hindi? Pero, naniniwala tayong may Diyos, pero ang buhay natin ay hiwalay sa Diyos. Ang ating ginagawa ay lahat hiwalay sa Diyos. Anong problema? Sapagkat hindi natin gaanong kilala ang Diyos. Bakit hindi natin gaanong kilala ang Diyos? Bagamat sinasabi sa atin ng ating mga magulang na may Diyos. Kasi hindi pa natin naririnig ang salita ng Diyos.
Yung ngayon, kilala nyo na ang Diyos. Paano nyo nakilala ang Diyos? Sa pamamagitan ng pakikinig. Pakikinig. Okay. Ito mga tanong na mga tanong na dapat tandaan nyo. Ang sabi sa Biblia, Hebrews 11:6, at hindi kanilulugdan ng Diyos ang isang taong walang pananalig sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may totoong Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa lahat na masugid na naghahasik. Alam mong pagdaan ng ilang araw, may sisibol na halaman. May makikita kang buhay. Kaya anong ginagawa ng mga hasik? Basta lang ba iniiwan yung kanyang binhi? Hindi, binabalik-balikan yon. Inaalagaan at inaabangan yung pagsibol ng buhay. Binhi, sabihin nyo binhi. Ano sa English ang binhi? Seed. Seed. Okay, babalik ko kayo doon sa sinabi ng Diyos kay Noah pagkatapos ng malaking baha. Nangako ang Diyos, ang sabi niya sa sarili niya, for as long as the earth exists, habang naririto ang lupa, ang mundo, seed time and harvest will never cease. Ang paghahasik o pagtatanim at pag-aani ay laging darating. Kapag nagtanim ka, mayroon kang aanihin. Amen ba? Ngayon, bakit binabalikan ng magsasaka yung binhing inihasik niya? Bakit? Sapagkat naniniwala siya na may halamang sisibol, may buhay na sisibol doong sa binhi. Pag sumibol na yon, anong tawag mo doon sa isang binhing na buhay? Pagkatapos noon ay mamumunga ng marami. Yung isang binhi, anong tawag doon sa kwanan sa palay? Pag sinabing uhay, yung tangkay na yun. Yung butil. Isang butil na nilaglag mo sa lupa, pag namunga yun ay ilan? Marami na, sabi sa Biblia, magti-30, may 6 may higit 100. So, anong tawag mo doon sa ganong binhi? Isa, naging 100? Mahimalang binhi. Mahimalang binhi. Himala. Yung isa naging 100, anong tawag mo doon? Himala. Himala. Ganyan ang salita ng Diyos. Alam nyo ba na nalaglag sa aking pusong salita ng Diyos 1978 na binabahagi ko sa Philippine Heart Center? It's found in 1 Corinthians 10:13. First time na ako'y bumasa ng Biblia sapagkat tinuro sa akin ng anghel, basahan mo ito, makakatulong sa kalagayan mo. Binasa ko. Ang natandaan ko doon, sa binasa kong yon, God is faithful. Ngunit ang Diyos ay tapat. Tapat ang ating Diyos. Hindi kahayaan sa panahon ng pagsubok na madaig ng pagsubok. Sa halip, bibigyan ka ng kakaibang lakas upang mapagtagumpayan mo ang anumang pagsubok na darating sa buhay mo. Amen? So babalikan natin ang salitang tanong kanina, anong mayroon yung magsasaka, bakit mabalik doon sa kanyang binhing inihasik? Anong mayroon?
Isa to sa mga lihim sa paghahari ng Diyos. Kailangan mayroong kanito. Ano? Lakasan mo. Pag-asa. Pag-asa. Umaasa ang magsasaka na yung kanyang binhing inihasik ay tutubo at mamumunga ng sagana. Kaya siya bumabalik doon sa kanyang inhinasikan. Hinihintay niyang tumubo ang buhay at mamunga ng sagana. Pag may pag-asa ka na, anong mayroon ka? Ha? Pananalig. Pananalig. Faith is the substance of things hoped for. Subalit, ang pananalig po ay dumarating sa pamagitan ng pakikinig. Pakikinig ng ano? Pakikinig ng radyo? Pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi ng salita ng tao, kundi salita ng Diyos. Amen ba? So, ang pangunahing lihim sa paghari ng Diyos ay ang kanyang salita. Pangalawang lihim sa paghari ng Diyos ay ano? Pagkatapos makarinig ka, anong dumarating sa'yo? Paniniwala. Paniniwala. Faith. Paniniwala. May mga taong naniniwalang may Diyos, pero hindi naniniwalang may magagawa ang Diyos sa buhay nila. Kaya saan sila pupunta? Sa manghuhula. Pupunta sila sa albularyo. Pupunta sila sa salamengkero. Di ba? Karamihan sa atin dumaan doon eh. Amen ba? So, sabi sa Biblia, mangyayari sa iyo ang ayon sa iyong paniniwala. According to your faith, it will happen to you. Amen ba? Okay, ang tanong ko kanina sa aking makasamaan, ini-examine ko, paano mo malalaman na nasumpungan mo na ang Diyos? Ang sabi kasi sa Hebrews 11:6, it is impossible to please God, for without faith it is impossible to please God. For anyone who comes to God must believe that God exists and He rewards those who earnestly seek Him. Ang bawat lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang totoong may Diyos at siya ang nagbibigay gantimpala sa mga taong masugid na hinahanap siya. Hindi na basta naghahanap ng Diyos, kundi earnestly seek Him. Masugid na siya hinahanap. Ang tanong ko, saan mo hanapin ang Diyos? At saan mo masusumpungan ng Diyos? At paano mo malalaman na nasumpungan mo na ang Diyos? Maraming tanong, ano? Walang sagot. Gusto niyan sagot? Ha? Okay. Ang taong walang Diyos, maraming hinahanap. Diba? Noong nagbibinata, siguro mag-asawa nga ako. Ito siguro kailangan ko. So nag-asawa. No? Unang buwan, masaya sila. Pakaraan isang buwan, nag-aaway na. Bakit nag-aaway na? Kasi nadidili ng uwi. Puro traffic. Lalo na ngayon, matraffic talaga ngayon. Ano? So, hindi naman, kulang na naman siya. Siguro,
kailangan ko magkakotse para hindi na ako natatraffic. Nagkakotse. Lalo nagka-problema. Bakit? Walang gasolina. Kung ikaw na galit sa isang tao, regaluhan mo ng second hand na kotse. Oh. Pag ikaw daw tumanggap ng second hand na kotse na regalo, para kang tumanggap ng pangalawang asawa. Aalagaan mo. Susustintuhan mo. So, wala, problema na naman. Ano kaya? Siguro niya, magkaroon ako ng girlfriend. Ayan. Para pag nagagalit sa akin, misis ko, mayroon akong pagpapahingahan. Paano ko alam yan? Galing ako dyan eh. Ano sa tingin niyo? Totoo yun? Sobra kayong tiwala sa atin. Purihin natin, Panginoon. Purihin ng Diyos. Oh, lahat tayo ganyan, di ba? Kaya nagpunta sa Amerika yung mga yan eh. Kasi, akala nila nandun ang buhay sa Amerika eh. Pero tingnan nyo man sila, talagang nagsayaman niya. Pero, alam mo, sa Amerika, para kayo maman, maga, hapon, gabi, trabaho. Yung mga mag-asawa, hindi na po nagkikita-kita yan. Sa daan na lang, nagsasalubungan ng kotse. Hi! Bakit? Yung isa kasi panggabi, yung isa naman pang-araw. Oh. Totoo po yan, ang buhay doon. Pero tanong kayo sa kanila, kumusta na ang buhay? Hirap pa rin. Hirap pa rin. Hindi mo makikita sa mukha nila talaga yung nasumpungan na nila yung kanilang hinahanap. Ako nasumpungan ko ang Diyos, 1978. Tama-tama na ako yung nagpapayaman noon. No? Nagpapayaman ako noon. Pero na ako'y nasa banig ng karamdaman, walang magawa yung aking yaman. Pero yung hindi magawa ng aking kayamanan, nagawa ng salita ng Diyos. Doon nagsimula yung pagbabago ng aking buhay. Alam kong nasumpungan ko ng aking Diyos sapagkat batiin ako sa hindi ng misis ko, okay lang. Pakainin ako sa hindi, okay lang. Sabi niya sa akin na mahal niya ako, hindi, okay lang. Pag may sinabi sa akin, ang sagot ko sa kanya, okay. Sabi niya sa akin, ikaw naman, puro okay. Ay pag hindi mo naman inukihan, away naman yun, di ba? Pag nasumpong mo ang Diyos na ipinangangaral ko sa inyo, ang Diyos na ipinangaral ni Pedro, wala ka nang hanapin pa. Wala nang hanapin pa. Hahanap-hanapin pa, Panginoon. Wala na. Hahanap-hanapin pa, Panginoon. Wala na. Hahanap-hanapin pa, Panginoon. Wala na. Hahanap-hanapin pa. Wala na, hahanap-hanapin pa, Panginoon. Wala na, hahanap-hanapin pa, Panginoon. Wala na, hahanap-hanapin pa, Panginoon. Wala na, hahanap-hanapin pa. Puso ko'y sumasaya. Ang puso ko'y sumasaya, sumisigla kapag kasama ko kayo sa Panginoon. Ang puso ko'y sumasaya, sumisigla kapag kasama ko kayo sa Panginoon. Ang puso ko'y sumasaya, sumisigla kapag kasama ko kayo sa Panginoon. Ang puso ko'y sumasaya, Sumasaya. sumasaya,
sumisigla kapag kasama ko kayo. Wala nang hahanap, hanapin pa. Wala na, hahanap-hanapin pa, Panginoon. Wala na, hahanap-hanapin pa, Panginoon. Wala na, hahanap-hanapin pa, Panginoon. Wala na, hahanap, Hanapin mo. hahanap-hanapin pa. Puso ko'y sumasaya. Puso ko'y sumasaya, sumisigla kapag kasama ko kayo sa Panginoon. Ang puso ko'y sumasaya, sumisigla kapag kasama ko kayo sa Panginoon. Ang puso ko'y sumasaya, sumisigla kapag kasama ko kayo sa Panginoon. Ang puso ko'y sumasaya, Sumasaya. sumasaya, Sumisigla. sumisigla kapag kasama ko kayo. Kailangan hahanap, hanapin pa. Wala na, hahanap-hanapin pa, Panginoon. Wala na, hahanap-hanapin pa, Panginoon. Wala na, hahanap-hanapin pa, Panginoon. Wala na, hahanap, hahanap-hanapin pa. Purihin ang Panginoon. Okay. Babalikan ko muna si Sister Norma at saka si Brother Fred. No. Nung makausap ko sila noon, 5 years ago, alam ko may tama. Sabi ko, pagbalik ko ito, huli ko itong dalawang ito. So after 1 year, nakita kami uli. O, kinumusta ko sila. Sabi ko, masaya na ba kayo kayo dito sa Amerika? Mayroon silang care home doon eh. Sabi niya, pwede ba kami sama sa Maynila? Kako, lagot ito, sa lublo ko lang. Pag bumalik ito sa Maynila, bumalik nga. Hindi dati magkahiwalayan, nako. Nang bumalik sila sa Panginoon, dinidestino ko po ng European, magkahiwalay, mag-asawa. Yung isa na sa Paris, yung isa naman nandun sa walang Paris. Buwana yan eh. Dati hindi po makapaghiwalayan. Bakit? Siloso. Silosa. Bakit? Akala nila kilala na ang Diyos. Tulad, pinagpala sila eh. Pag hindi mo kasama ang Diyos, wala kayong tiwala sa isa't isa. Amen? Kaya wala kayong kapayapaan eh. Ay, pagkasama na ang Diyos, kahit pa hindi dumarating si Mrs. o si Mr., tulog ka na. Di ba? Iwanan mo lang bukas yung pintuan. Baka nang pagdating, katok ng katok, hindi mo narinig, lagot ka rin. Ano ba? So, ang pangatlong lihim sa paghahari ng Diyos ay tiwala. Pagtitiwala. Una, pangunahing lihim ay ang salita ng Diyos. Yan ang dapat unang masumpungan natin, salita ng Diyos. Kung gusto natin pagharian ng Diyos at mapasa atin ang mga biyayang tanging Diyos ang makapagbibigay. Only God can satisfy our longings. Sabi sa Aklat ng mga Awit, Psalm 37 verse 4, it says there, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at lahat ng pangarap mo sa buhay, darating. Paratingin ng Panginoon. Okay? Kaya sabi ng sa Aklat ng Kawikaan, trust in the Lord with all your heart and do not lean unto your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will teach you where to go and what to do. Kaya huwag ka magtiwala buong puso at lubusan, huwag kang mananangan sa sarili mong kaalaman.
Siya ay sangguniin sa lahat mong balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Lahat ng inyong lakad. Tumpak. Hindi paltos. Pag sa tao ka nagtiwala, siguradong maliligaw ka ng pintuan. Amen ba? Pero pag kayawi ka nagtiwala, kahit lasing ka, hindi ka maliligaw ng pintuan. Hallelujah. Doon sa San Francisco, mayroon kami maliit na bahay na bakasyonan doon. Kaya lang yung mga bahay doon sa subdivision namin nabilhan, pare-parehas ang hugis. Iisang design lang. Yung pintuan, yung bintana, exactly the same. Nagbabago lang sa pintura. Anyway, nagja-jogging ako doon mag-isa sa umaga. Kasi Sister Will, sumasama sa akin, malamig eh. So anyway, sa jogging, akala ko bahay na namin yung nakatukan ko. Yung kapitbahay namin. Yung aking anak na bonso, tinatawag ko, katok. Kako, Michael, buksan pa ang pinto. Sinusungtok ko ang pinto. Pagbukas, Chinese. Hallelujah. Sabi ko, hello? Nasaan ka ko si Michael? Where is Michael? Sabi niya, they're at the other house. Mabuti kilala ko. Kilala si Michael. Hallelujah. Totoo po nangyari sa akin yan. So, ito po ang may babahagi ko sa inyo. Sa totoo lang, pag nasumpungan mo ang Diyos, wala ka nahanapin pa. Bakit? Taas ang kamay nyo. Sabi sa Efeso 3:20, sa Diyos na makagagawa ng lahat na maari mong hingin at isipin sa pamagitan ng kapangyarihang kumikilos sa atin. Sa Diyos na makagagawa ng lahat ng maari mong hingin at isipin. So, ba't ka mamumroblema? Pag wala pa yung misis ko, ang mga anak ko, titinan ko yung oras. Tapos iisipin ko. Tapos magdadasal ako. Lord, pasundo mo sa mga anghel yung anak ko. Mamaya-mayan, bubusina na. Andyan na. Pag na-traffic kami, hindi mo ako nagdadrive eh. Problema ng driver yun. So anyway, magdadasal na ako. Kako, Saint Michael, the Archangel. Yan ang aking anghel eh. Mauna ka na, hawiin mo ang traffic. Kailangan ko makarating sa opisina ganitong oras. Tapos, matutulog ko sandali. Tulog pa ako, nasa opisina na. Di totoong may Diyos. Amen ba? Turuan ko kayo. Sabihin nyo, anghel. Ano ang anghel? Ano ang anghel? Angel. Angel. Bawat binyagan sa atin, mayroon tayong guardian angel. Ang tawag dyan, angel on assignment. Tatandaan yan, mayroon kayong, sa totoo lang, mas superior tayo sa mga anghel. Alam niyo ba yun? Bakit? Mauutusan natin ang mga anghel. Angels are the ones bringing the good news. Kaya laging ina-announce dito, nang nauna sa akin, I have good news for you. Inuulit lang yung sinabi ng anghel kay Mary, I have good news for you. Pagaling sa Diyos, it is always good news. Good news. Ang tanong sa akin ng isa, Brother Mike, saan mo galing ang salitang healing message? Sa lahat na simbahan, sa lahat na congregation, di ko alam maririnig ng healing message, di ba? Sermon.
Marinig ko sa kanila, sermon. Pero dito sa El Shaddai, ang tawag dito, healing message. Bakit? Bakit? Sapagkat yung salita ng Diyos na ating pinakikinggan ay nagpapagaling. Nagpapagaling. Isa yan sa mga lihim. Sabi sa Biblia, I forgot the book in the chapter, I will send my word to heal your disease. Padadala ko at papatid ko sa inyo ang aking salita na magpapagaling. Amen? Tasa kamay nyo. Bakit yung ibang may sakit hindi gumagaling? Bakit? Ha? Nakinig ngayon kay may paniniwala yun eh. Ha? Bakit hindi gumaling? Ha? Hindi, nandun sa parable of the sower. Hindi handa yung puso na tumanggap. Sarado. Sarado. Kung gusto mong pagpalain at tumagal ng pagpapala sa Diyos, ang isang lihim dyan ay bukas ang palad, bukas ang tainga, bukas ang mata, bukas ang ilong, bukas ang puso. Amen ba? Bakit? Pag sarado ilong mo, di ka makahinga. Di ba? Okay. Ito seryosong tanong. Tanong kasi sa akin ito eh. Sabi niya, isang pilosopo nagtanong sa akin eh, Brother Mike, saan mo talaga masusumpungan ang Diyos? Pumunta niya ako sa Manawag. Ha? Panata ko yung pumunta ako sa Manawag. Pag January na niya, nandiyan ako sa Nazareno. Oh. Pag mahal na araw niya, nasa Banahaw ako. Ano ka ako, nasumpungan mo na ng Diyos doon? Hindi pa nga niya eh. Ikaw niya, Brother Mike, saan talaga masusumpungan ng Diyos? Ha? Gusto niyo malaman? Tingnan mo ang katabi mo. Ha? Ano mukha niyan? Mukhang may Diyos o wala? Ang Diyos ay masusumpungan natin sa lahat na may buhay. Sa lahat na may buhay. Alam niyo kung bakit? Because God is life. Ang Diyos ay buhay. Sa Kanya lahat nang gagaling ang buhay, ng lahat na may buhay. Halaman, isda, ibon, aso, pusa, ipis, lahat yan may buhay yan, di ba? Daga. Nasupungan nyo ba? Lalo na sa tao. Tao. Ba? Ito. Sabi ko sa inyo. Ito, biblical ito. Ano sinasabi doon? Gusto mo talagang makausap ang Diyos? At gusto mong marinig ang Diyos na magsalita siya? At gusto mong mahipo ka ng Diyos? Sumama ka sa taong may Diyos. Diba? Bakit? Sabihin nyo, nasa Biblia ba yan? Nasa Biblia ba yan? Matthew 18:19. Tandaan nyo ito, sabi ng Panginoong Kristo. Saan man may dalawa o tatlo na nagkakatipon dahil sa Diyos, dahil sa akin, naroroon akong kasama nila. Naroroon akong kasama nila. Kaya, pag ganitong pagtitipon,
Hindi pinag-uusapan dito yung isang taong nagmumura. Hindi pag-uusapan yung nakawan dun sa palengke. Ang pinag-uusapan dito, yung sinabi ng Diyos. Yung sinabi ng Diyos. Pag ang inuwi nyo ay ang sinabi ng Diyos, may problema ba kayo? Paano kung nadapa ka? Nadapa ka, nakalimutan mo yung narinig mo. Tapos nasalubong ka ng ng kasamahan mo sa prayer meeting. O anong nyari sa'yo? Ano bang natatandaan mo? Anong natandaan mo? Hindi, sasabihin mo, finally. Finally. Ano kagalakan ang aking nadarama sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita. Nalaman ko ang susi ng kanyang mga himala. Sa gabay ng lingkod niya, pinagpala. Finally, ako ngayon'y may bagong buhay. Finally, Ako ngayon'y pinagpala. ako ngayon ay pinagpala. Finally, Ako ngayon'y tagumpay. ako ngayon ay tagumpay. Finally, Sabay-sabay. Yes! finally, Ang buhay ko ngayon'y siksik-liglig. ang buhay ko ngayon siksik-liglig ng biyaya. Amen. Kung may pagsubok man ay hindi alintana. Ako'y punong-puno ng pag-asa at kalakasan sa pagtahak sa landas ng kabanalan. Taas ang mga kamay. Finally. Finally, Ako ngayon'y malaya na. ako ngayon'y malaya na. Finally, Sumigaw ang lahat ng mayaman na. ako ngayon'y mayaman na. Amen. Finally, Ngayon'y magaling na. ako ngayon ay magaling na. Finally, Sabay-sabay. Yes! Yes! finally, Finally. finally. Ako ngayon may bagong buhay. Finally, Ngayon'y pinagpala. ako ngayon ay pinagpala. Finally, Ako ngayon'y tagumpay. ako ngayon ay tagumpay. Finally, Sabay-sabay. Yes! finally, finally, Yes. finally, Finally. finally, finally. Okay, finally. O, labas sa mga prayer request nyo. May wallet pa kayo? Huwag niyong iwawalang mga wallet niyan, ha? Oh, yung pa wala pang wallet, bumili na kayo sapagkat habang lumalapit ng Pasko, ang ating overnight ay December 17. Ha? Huwag niyong iwawala ang mga wallet niyan. Kung wala pa kayong wallet, bumili na kayo ng wallet. Alam niyo kung bakit? Pagdating ng December 17, lahat na may wallet, may pera. Ba? Huwag kayo mamroblema doon sa kung anong darating na kailangan nyo. Basta may darating. Amen ba? Okay. Lihim. Mga lihim. Marami yan eh. Babahay ko siya. Yung mga natutuhan kong kaunting lihim. Sa paghahari ng Diyos. Tatandaan nyo, ang ibig ng Diyos isang buhay na ganap at kasiyasya. Kasiyasya, ha? Yun lahat na nagmemoryado ang Psalm 91, bahagi na ng buhay natin yun eh. Dapat you commit that to memory.
pag memoryado nyo ang Psalm 91 at hindi nawawala sa bibig nyo at puso nyo araw-araw, aabutin kayo ng 91 years old. Sigurado yun. Amen ba? Bakit? May tiwala kayo, di ba? Iyon ang awit ng pagtitiwala sa Diyos. So, salita, paniniwala, pagtitiwala, ano ang pang-apat? Ha? Narinig mo salita? Naniwala ka sa salita? Nagtiwala ka sa salita? Para makilala mong ganap ang Diyos at tumating sa iyo ang lahat na pinangako ng Diyos matupad sa iyo, ano? Mamuhay ka ayon sa salita. Mamuhay ka ayon sa salita. Kung anong sinabi ng Diyos, yung gawin mo. Sabi ng Diyos, magpatawad ka. Patatawarin kita. Magbigay ka, bibigyan kita. Magtiwala ka. Pag may tiwala ka sa Diyos, may tiwala ka sa asawa mo. May tiwala ka sa anak mo. May tiwala ka sa driver mo. May tiwala ka sa kaibigan mo. May tiwala ka sa nangutang sa'yo. Ha? Bakit ka may tiwala? Sapagkat alam mo Diyos ang bahala sa'yo. Amen ba? Okay. So, salita, pakikinig sa salita, paniniwala, pagtitiwala, at pagsasagawa. Pagsasagawa. Pag sinabing, huwag gagastusin yung laman ng wallet, huwag gagastusin. Amen ba? Okay. Noong nakaraang Martes, lumabas tayong tahimik. Tahimik ba? Ngayon, ano sa tingin niyo ang paglabas natin? Ha? Maingay ngayon. Maingay ngayon. Bakit? Mayroon tayong itsitsismis na mga lihim. Di ba? Ang tao ganyan, no? Sabi ni Jesus, doon sa isang pinagaling, huwag mong sasabihin yan. Kahit kanino. Anong ginawa? Sinabi lahat. Na magtanong si Jesus kina Peter, Peter, sino daw ako sabi ng mga tao? Ang sabi nila, ikaw daw, sabi nila ba, ikaw daw si Elias? Ang sabi naman nila, ikaw daw si Juan Bautista na muling nabuhay. Ang sabi ni Jesus, kayo naman, anong masasabi niyo sa akin, sino ako? Anong sagot ni Pedro? Ikaw ang Kristo. Ang sabi ni Jesus, Peter, hindi galing sa taong kaalaman na yan. Galing sa Diyos yan. Totoo yan. Pero huwag mong ibabalita kahit kanino yan. Ibinalita ba ni Pedro? Ikininto ba ni Pedro kung sino si Kristo? Hindi. Sa mga pinagsabihan, si Peter lang ang napagkatiwalaan ng lihim. Kaya siya ang may hawak ng susi. Mga susi. Amen ba? Yan lang tapos sabihin doon, naku, kininto nila lahat. Pero si Peter, hindi. Sino ang nagpabalik loob kay Peter? Tatandaan nyo, si Peter, tinatwa ang Panginoon. Diba? In spite na siyang pinagkatiwala ng Panginoon, itinatwa niya ang Panginoon. Ang tanong ko ay, sino ang nagpabalik loob sa Panginoon kay Peter? Ha? Lakasan nyo! Tilaok ng manok. Manok. Diba? Nang itinatwa niya 3 ulit ang Panginoon, tumitilaok ang manok. Nang tumilaok ang manok, naku, umiyak si Peter.
Lord, pasensya na po kayo. I'm sorry. Kaya ako may maalagang manok. Para may nagpapaalala sa akin. Amen ba? Tingnan nyo, hindi nyo alam mga lihim eh. Si Peter, tilawak ng manok lang, nagbalik loob na sa Diyos. Tayo, hindi lang manok ang tumitilaok. Amen ba? Pero kayo naniniwalang, kayong lahat na nakarating ngayon, ooing masaya. Pag uwi nyo, sa daan pa lang, itong sasabihin nyo, I know a secret. Pag sumakay ka, kalama na nagko-commute ka lang, pag sakay mo lang sa jeep, may nasakbayan ka doon, sabi mo sa kanila, I know your secret. Pag hindi ka naman binigyan ng 10 piso, sasabihin sa iyo, sagot ko ng pamasahe mo, huwag sasabihin ng sikreto ko. Diba? Sakay ka sa bus. Pag lapit sa'yo ng konduktor, I know your secret. Sasabihin, may sikreto talaga yon. Sasabihin, huwag ka na magbayad. Huwag mo lang sasabihan sikreto yan. Diba? Sabi, taas ang kamay nyo, taas ang mga prayer request nyo. Sabi nyo, Panginoon, patuloy ka pong maghayag sa amin ng mga lihim sa paghahari ng Diyos upang kami ay magkaroon ng higit sa sapat na kaalaman. Nang sa gayon, higit kaming managana sa lahat ng bagay. Ayon sa nasusulat, ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Amen? Kaya baba ang mga hawak kamay. Find your partner this time. Sasabihin mo ngayon sa partner mo, I know your secret. Okay. 1 plus 1. Pangalawa, sasabihin mo na sa kanya, I also know your secret. 1 plus 1. 3 plus 3. Ngayon tatanungin kayo. Alam niyo ang sikreto sa isa, di ba? Sinabi niyo yun I know your secret, I also know your secret. Ngayon, anong gagawin niyo? Sa huli, anong pagbibilin mo? Anong pibigyan mo? Kunak yan Ito ang sabihin niyo. Let's keep it a secret. Okay ba? Ulitin nyo nga. Let's keep it a secret. Just keep it a secret. Next Tuesday, bibigay ko sa inyo ang sagot na sa sikreto nyo. At sasabihin ko talaga ang sikreto nyo. Naniniwala ba kayo manalaman ko yung mga sikreto nyo? Naniniwala ako dyan. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Okay. Taas sa kamay. So, pag nagsasalubong kayo, sasabihin agad, I know your secret. Lahat ng makakasalubong nyo, I know your secret. Pag natin nyo sa bahay, sabihin nyo sa misis nyo, mister nyo, kahit sino pa man doon, I know your secret. Okay. Pag hindi naman yan na bahala, sasabihin sa inyo, paano mo nalaman yun? Sabihin nyo, sinabi ni Brother Mike sa amin. Okay. Taas ang kamay nyo. Pagtapon ko sa inyo, iting sisigaw. Anong sisigaw nyo? Sisigaw nyo, this is my secret.
Only God knows. Ulitin nyo nga. This is my secret. Only God knows. God bless you. See you next Tuesday.